Okay, purihin po natin ang Panginoon. Tayo pong lahat ay manalangin as we enjoying the presence of God. Tayo po'y dumulog sa presensya ng Panginoon. Dakila naming Diyos, Ama naming banal na makapangyarihan sa lahat. Muli po sa iyo namin inihahandog ang araw na ito ng aming pagsamba. Nawa ikaw ang patuloy na maitaas, maparangalan namin sa aming mga buhay. Kung sa dahilan at dahilan lang po ay napakarami po para ikaw ay aming sambahin at pasalamatan. Kaya Panginoon, tanggapin mo ang aming papuri, ang aming pagsamba, ang aming pasasalamat sa araw na ito. Salamat din po sa aming mga kasamahan sa kanilang mga tahanan na ngayon ay naglalaan ng oras upang kayo nga po ay sambahin at kami po, Panginoon, ay sama-samang magpuri at makinig ng iyong mga salita. Pagpalain niyo po ang araw na ito, pagpalain niyo po ang pagbubulay-bulay namin ng iyong mga salita. Salamat, Panginoon, patuloy naming inihiling yung pagsama ng iyong Santong Espiritu sa amin po sa oras na ito upang kami ay minsan pa ay mapagpala sa pakikinig at pag-aaral ng iyong mga salita. Salamat po, ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Okay. So muli po, magandang araw po sa ating lahat. Okay. Meron lang po akong paalala sa atin, no, na ngayon po ay unang linggo muli ng buwan, kaya po magkakaroon po tayo ng communion. So akin lang pong paalala na mag-prepare po kayo ng drinks o yung tinatawag po nating cup. Kung maganda po sana kung merong grapes, po. Tapos po yung pong tinapay. Kahit po biscuit lang, okay na po yun. Po? So mamaya po at the end of my message ay sama-sama po nating gunitain, alalahanin ang kabutihan ng Panginoong Jesucristo doon po sa krus ng Kalbaryo, kung saan tayo po'y tinubos nga sa ating mga kasalanan. Okay, so tayo po ngayon ay nagpapatuloy na tayo'y nakikinig ng salita ng Panginoon at ngayon po ay dahil unang linggo ng buwan ng Agosto, meron po tayong pag-uusapan muli na bagong tema o topic po natin ngayong buwan. Ang title po niyan ay I am a Child of God. Pwede po ba nating isigaw sabay-sabay kahit nandiyan po kayo sa inyong tahanan? Sabihin nyo, i-claim nyo, I am a Child of God. Ayan. Alam nyo po ba, napakahalaga na bawat isa sa atin ay i-remind na tayo po ay mga anak ng Diyos. Pero kung bakit po yan ang tinapi ko, kasi kung natatandaan nyo po, last month, nung buwan ng Hulyo, tinalakay po natin na tayo po ay mga naligaw, nahiwalay sa Diyos, at nagkakaroon nga po ngayon tayo ng panunumbalik sa pakikipagrelasyon sa Diyos. At ang isang nangyayari, kapag bumabalik po tayo sa ating kaugnayan sa Diyos, ay tayo po'y nagiging anak niya. At gusto ko pong maunawaan natin kung ano po ang ibig sabihin o pakahulugan ng pagiging anak ng Diyos. Okay, so umpisa po, ito yung gusto kong sabihin sa inyo, no? Pwede nating sabihin that we are a children of God. Tayo po'y mga anak ng Diyos. Pero dapat you must know it. Okay? And you must live it. And last, you must love it. Yan. Pag inaangkin nyo po na ikaw ay anak ng Diyos o tayo ay anak ng Diyos, dapat palagi nating nalalaman yon. Palagi nating pinapaalalahanan yung ating mga sarili tungkol sa bagay na yan. Syempre, pag anak ka ng Diyos, ibig lang pong sabihin yan, bigatin ka, kapatid, no? Alam niyo po ba,
Di ba, pagka meron po tayong mga nakikilala na halimbawa pag sinabi natin, yung mga mayamang tao, halimbawa si Ang, di ba, dito sa Pilipinas, sasabihin natin, ayan ka, mga anak ni Ang. O, di ba, proud kasi mayaman yung kanyang tatay. O kaya naman, halimbawa, isa sa kilala po dito sa Pilipinas, si Henry C. So pag sinabi, yan ka yung mga anak ni Henry C. Di ba? O, ibig sabihin, iba dating kasi mayaman yung kanyang magulang. Ngayon, gusto ko i-remind ang bawat isa sa atin, tayo po ay anak ng Diyos. Pero sa pag-aaral po natin, ngayong unang linggo ng buwan ng Agosto, gusto ko po munang linawin, paano ba nagiging anak ng Diyos? Baka naman yung iba kine-claim niya na anak siya ng Diyos, pero iba naman yung uri ng pamumuhay niya, no? Kaya may pangalawa dyan, sabi yan, you must live it. Okay? Hindi pwedeng sabihin mo lang na, anak ako ng Diyos. Di ba? Hindi po dapat sabihin lang. Dapat, meron po kasing guidance o kaya mga gabay sa Biblia kung papaano po talaga mamuhay ng pagiging tunay na anak ng Diyos. And of course, you must love it. No? Dapat, pag anak ka ng Diyos, ine-enjoy mo yan. No? Kasi naniniwala ako na itinalaga ng Panginoon na maging anak ka niya, hindi para magdusa, hindi para maghirap, kung hindi para maranasan natin ang mga bagay na mula sa ating Panginoon. Kaya pwede niyong sasabihin yan, I am a child of God, I know it, I live it, and I love it. Yan. Ano po? So, ganun po dapat ang pagkaalam natin patungkol sa pagiging anak tayo ng Diyos. Okay? Now, ang una po na pag-aaralan natin ay ganito. Tanong muna, number 1, how I became a child of God? Paano nga po ba nagiging anak ng Diyos ang isang tao? Of course, nung 'di ba sa creation, nilikha ng Diyos ang lahat ng tao at dahil nga po tayong lahat ay nilikha niya, tinuturing po tayong mga anak ng Diyos lahat. Sa Kanya tayo galing. Kaya lang, mula nga po nang magkasala ang mga tao, napahiwalay tayo sa Diyos. Pero ang maganda, meron pong ginawang paraan ang Diyos Ama para tayong mga napahiwalay nga sa Kanya ay maging mga anak niya. At iyan po yung una nating pag-aaralan. How you and I became a child of God. Okay? So ito po ay nasa aklat ng Juan, Kabanata 1, talatang 12 hanggang 13. Sabi po rito, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Wow! No? Verse 13, ito mas lalo tayong hahanga dito. Sila nga ay naging mga anak ng Diyos, hindi dahil isinilang sila ayon sa kalikasan o sa kagustuhan o sa kagagawan ng tao, kundi ang pagiging anak nila ay dahil sa kalooban ng Diyos. Ito mga kapatid, ano po? Masarap po talagang sabihin na ikaw o ako man, tayo ay mga anak ng Diyos. Pero dapat alam natin kung papaano nga nagiging anak ng Diyos ang mga tao. Yung pag ba sinambit mo lang na sinabi mo, anak ako ng Diyos. Ganun na lang ba yun? Hindi po. Meron pong katotohanan na sinasabi ang Biblia. So, papaano nga po ba? Paano tayo maging anak ng Diyos? Sabi po doon sa Juan 1:12, we must receive and believe on Jesus. Ayan. Ganito po kasi yan. Ano po? Pag binasa po ninyo ang aklat po ng Juan, chapter 1, pinapakilala po doon si Jesus.
Kasi si Jesus nga po, mula sa langit, nagkatawang tao. So, ibig sabihin, siya po'y nag-iisang bugtong na anak ng Diyos, siya'y tunay na Diyos, tapos bumaba rito sa lupa para tayo ay iligtas. At siya'y nagkatawang tao. Ngayon, ito po ang naging problema noong time ni Jesus. Hindi po maunawaan ng mga tao noon paano nila paniniwalaan si Jesus na anak ng Diyos. Nakikita nga kasi nila na tao. Di po ba ang Diyos ay espiritu, hindi nakikita. Pero isinulat pa rin ni Juan at pinatototohanan na itong si Jesus ay tunay na Diyos. Okay? At siya po ay nagmula sa Diyos. At kaya siya pumarito sa lupa ay para magkaroon tayo ng relasyon muli sa Diyos. Iyon po ang dahilan ng kanyang pagkakatawang tao. Pero ang problema, ayaw po siyang paniwalaan at tanggapin ng mga tao noon. Kaya nga po, nasabi pa rin dyan sa Juan chapter 1, parang si Jesus na parito sa sarili niyang bayan, which is ang Israel, pero hindi siya tinanggap at pinaniwalaan. And actually, hanggang sa panahon ngayon, bihirang mga Hudyo, bihirang mga taga-Israel ang naniniwala at tumatanggap kay Jesus. Mapalad ka pa nga Di ba? Ikaw, Pilipino ka. O kaya, maring nakarating itong live streaming natin sa ibang lugar, maring ibang lahi ka. Pero ang maganda, tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas at naniniwala ka sa Kanya. Alam niyo po, iyan ang sinasabing mabibigyan ka ng pagkakataon o kapangyarihan, authority na maging anak ng Diyos kapag si Jesus ay iyong tinanggap at sinasampalatayanan. Okay, pwede po kayong mag-comment dito. Pwede nyo bang sabihin, ako po, Pastor, I received Jesus already. Pwede rin nyo sabihin, yes, Pastor, I believe on Jesus. Kailan pa nagsimula? Pwede nyo rin pong i-comment dyan. No? So, ito po ang katotohanan sa Biblia. If you really receive and if you believe on Jesus, meron po kayong karapatan na maging anak ng Diyos. Okay. Basta, tinanggap nyo si Jesus, pinapaghari nyo sa buhay ninyo, at pinananampalatayanan nyo siya sa inyong buhay. Yun po yung paraan kung papaano tayo nagiging anak ng Diyos. Alam nyo po ba kung bakit mahalagang maunawa natin to? Kasi hanggang ngayon, may mga tao ding hindi naman naniniwala talaga kay Jesus. May mga tao din po na hindi naman tunay na tinatanggap si Jesus. No? Ibig sabihin, hindi nila pinagahari o pinapamuhay ang mga aral ni Jesus. At dahil po doon, they are not qualified to become a child of God. Okay? Ang pinapayagan lang po, binibigyan ng karapatang maging anak ng Diyos, yung pong tumatanggap at naniniwala sa Panginoong Hesus. So I congratulate all of you, those who receive and believe on Jesus. So that is the truth. Pangalawa po, sinasabi po diyan na truth, paano ka maging anak ng Diyos? Sabi sa verse 13, hindi daw po tayo naging anak ng Diyos sa kagagawan ng tao o sa kagustuhan nating mga tao. Ang sabi po dyan, ang linaw, ang may kagagawan para tayo ay maging anak ng Diyos ay dahil ginusto ng Diyos. It is by the will of God. Ayan. So pag tinanong ka, ba't ka naging anak ng Diyos? Kasi gusto ng Panginoon Di ba? Of course, ginusto mo rin. Di ba? Merong ganito, di ba? May mga nagsasabi, halimbawa, pag hindi satisfy yung isang anak doon sa kanyang tatay, parang nagsasabi na, sana nakakapili ng tatay,
Di ba? Mga ganon. Di ba? Pero alam niyo po, ito yung pagkakataon, pwede mong piliin ang Diyos bilang iyong Ama. No? It is by your choice. Of course, before you choose to become a child of God, si Lord muna ang pumili sa inyo. Ito'y kalooban ng Diyos. Alam niyo po ba yung pagiging anak mo, kapatid, anak ng Diyos? Niloob yan ng Panginoon. Seryoso ang Diyos na ikaw ay hinirang niya, pinili niya, at ayon sa kanyang pamamaraan at ayon sa kanyang kalooban na ikaw ay maging anak niya. Kaya dapat po ang pagiging anak ng Diyos, pinapahalagahan mo. Kasi hindi lang ikaw ang may gusto niyan. Iyan po ay kalooban at yan po'y kapasyahan ng ating Panginoon. Kaya binabati kita. No? Alam niyo, ang ihahalin tulad po niyan, ganito naman. Halimbawa, merong mayamang tao, tapos wala siyang anak, gusto niyang mag-ampon. So pumunta po siya doon sa may ampunan, pagkatapos ang daming mga bata doon. Tapos pinag-aralan niyang mabuti kung sino yung pwede niyang maampon. At nung nakapag-decide na siya, sinabi niya doon sa bahay ampunan, itong batang ito ang aking aampunin. Gagawin na po yung mga legal papers para po talagang maisapangalan din sa kanya yung bata. So ang gagawin po ay gagawin po yung papers, tapos po iuuwi na po niya yung bata. At iyon po yung ibig sabihin na pinili niya yung batang iyon para maging kanyang anak. Ang tawag po doon ay pag-aampon. Ganun po ang ating situation. Inampon po tayo ng Diyos. Pinili ka, God adopted you as His children, as His child. Kaya, mapalad ka, kapatid, no? Dahil, kaya ka pala naging anak ng Diyos, hindi lang dahil naniwala at tumanggap ka kay Jesus. Iyan ang kalooban ng Diyos para sa iyo. Binabati ko po kayo, kasi kung talagang anak ka ng Diyos, iyan po ang niloob niya na mangyari sa buhay mo. At alam niyo po mangyari, doon sa sinasabi kong halimbawa, yung pong mga lahat ng pag-aari nung mama na umampon, yung mayaman na umampon ng bata, lahat ng pagmamay-ari nung mayamang umampon ay magiging bahagi ng tagapagmana yung batang iyon. Iyon po ang kasarapan nito, mga kapatid. Dahil niloob ng Diyos na tayo maging anak niya, tayo po ngayon ay tagapagmana. Yan. Pwede ba sabihin, ako ngayon ay tagapagmana ng Diyos kasi ako'y anak ng Diyos. Itutuloy po natin yan doon sa pangalawang puntos natin mamaya. Okay? So, gusto ko lang po munang makita ninyo ano ang ibig sabihin at paano ka naging anak ng Diyos. So, pwede po ba kayong mag-comment? Sabihin nyo, I am a child of God. Okay? Tapos lagay nyo, I know it, I live it, and I love it. So, ngayon po, ang atin naman pong pangalawang pag-aaralan, kagaya nung sabi ko kanina po, di ba? Ano naman ang mapapala natin? Bagamat pinahapyawan ko na rin po kanina doon tungkol sa halimbawa ng pag-aampon, no? Ngayon po, yung pangalawang natin, benefits of being a child of God. Ano ba? Para na tayo, yung excited tayo na maging anak ng Diyos, no? Kasi yung iba, kung kailan naging anak ng Diyos, parang doon pa sila nagdududa sa Diyos. Well, sa pagkakataong ito, gusto kong alisin ang mga pagdududa po ninyo, no? Kasi nga po, dapat alam mo, pag ikaw ay anak ng Diyos, meron po tayong mga immediately
na mga benepisyo na matatanggap dahil po tayo ay nakipagrelasyon sa Diyos. Okay? Basahin muna po natin ang Roma chapter 8, verse 14 to 17. Okay? Ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos, sapagkat hindi ibinigay sa inyo ng Diyos ang Espiritu upang kayo'y gawing mga aliping namumuhay sa takot. Sa halip, ibinigay sa inyo ang Espiritu upang kayo'y gawing mga anak ng Diyos. Kaya nakatatawag tayo sa Kanya ng Ama, Ama ko. Ang Espiritu ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. At yamang mga anak, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos. O, yan po yung sinasabi ko po kanina. At kasamang tagapagmana ni Kristo, sapagkat kung tayo'y kasama niya sa pagtitiis, tayo'y makakasama niya sa kanyang kaluwalhatian. O, yan po. Sa 40 talata na yan na binasa natin sa aklat ng Roma 8, makikita po natin na napakatindi, kapatid, ng mga benepisyo ng pagiging anak ng Diyos. Okay? Una, gusto ko munang maunawa natin, we can access to God as our Father. Di ba? Sabi doon, makakatawag daw po tayo ng Abba Father. Di ba? Ama, Ama. O, di ba? Ang tanong basta tawag lang po ba yun? Di ba? Hindi po basta-basta tawag lang yon. Iyon po ay authority. Iyon po ay merong power. No? Di ba tayo po, yung mga ama, halimbawa, yung mga anak natin, o halimbawa, ako din, may mga anak. Yung mga anak ko, pag tumawag na di, ayun, iba na ibig sabihin nun. Ibig sabihin, magpapabili yun, di ba? So basta, yung mga anak, pagka tumawag sa kanilang tatay, o kaya, daddy, o kaya, ano pa ba, papa, di ba? Ibig sabihin, meron silang hihingin, di ba? Alam nyo, yun po ang maganda sa relasyon natin ngayon sa ating Diyos. Di ba? We have an access to God. At dahil siya'y tatay natin, pwede tayong humingi ng kahit ano. At alam nyo po ba, ang turo ng Panginoong Hesus sa Biblia, ganito. Halimbawa daw po, merong tatay. Sabi ni Jesus, bibigyan nyo ba ng ahas kapag humingi ng isda yung inyong anak, di ba? O tinapay, di ba? Sabi niya, siyempre, kung ano ang hingin ng anak, yun ang ibibigay ng ama. At wala pong ama na nagbigay sa anak ng ikakasama niya. Kaya muli po, kino-congratulate ko kayo. Hindi lang o basta-basta access ang ibig sabihin nito. Ang ibig sabihin nito, anything na kailangan mo, at anytime na may kailangan ka, pwede kang magkaroon ng access sa Diyos sapagkat siya ay tatay mo at ikaw ay tunay na anak ng Diyos. Ang linaw po sabi sa talata, dahil tinanggap na tayo ng Diyos bilang kanyang anak, makakatawag na tayo sa kanya anytime, no? Na siya ay tunay na ama natin. At anuman ang mga pangangailangan natin ay pwede nating hingin sa ating ama. O sige po, mag-comment kayo ngayon. Sabihin nyo, ano ba hinihingi nyo? Baka sabihin nyo, ang hiningi ko sa aking Father God ay bahay at lupa. I-comment mo, malay mo, i-granted yan ng Panginoon, di ba? Okay, sabi mo, ang hinihingi ko sa kay Father God ay yung kotse, sasakyan, motor. O, di ba? I-comment nyo, baka mamaya makita niya. Kasi may access nga po kayo no? Then, o kaya, pwede mong i-comment, sa lagay mo, ang hinihingi ko kay Father God ay mapapangasawa.
O, yun eh kung talagang ready ka nang mag-asawa, di ba? Kasi may access ka, ibibigay sa iyo ng Diyos, no? Wag tayong mahihiya o wag tayong mag-alinlangan na dumulog sa Panginoon sapagkat meron na nga po tayong access. Alam niyo po ba ibig sabihin din ng salitang access? Iyan po ay automatic. Kumaga hindi ka na magpapaalam na, Ama, pwede bang humingi ng ganito? Hindi na ganon. Direkta na, pwede ka nang humingi. No? Bakit? Kasi tatay mo siya. Amen? So, congratulations sa mga anak ng Diyos. Grabe. Grabe yung kalalagayan mo. Grabe yung ano mo ngayon, yung kinalalagyan mo ngayon, yung kinatatayon mo ngayon. Kasi anak ka ng Diyos. At alam mo ba, higit pa sa iniisip mo, higit pa sa iniingi mo, ang kayang ibigay ng tatay mo sa langit. Palakpakan naman natin dyan ang Panginoon. No? Pangalawa po, no, na nangyayari, yung benepisyo, we will be guided by the Holy Spirit. Ito po yung isa sa ini-enjoy ko. Kasi tayo po na mga anak ng Diyos, di ba? Sa pagiging anak natin ng Diyos, tayo po ay unti-unti binabago ng Panginoon. Nahihiwalay na po tayo sa dati nating buhay kasi nga po tayo po'y anak na ng Diyos. Ngayon, maraming nagsasabing Christian, naku, nahihirapan akong magbago. Ayan. Okay, sinasabi nila, nahihirapan akong magpakatino. Halimbawa ganon, nahihirapan akong magpakabuti. Well, hindi ka mahihirapan. Why? Kasi kung tunay kang anak ng Diyos, ikaw ay gagabayan, ikaw ay sasamahan ng banal na Espiritu. Yun po maganda sa Diyos. Binigyan tayo ng seal, binigyan tayo ng tatak na ikaw ay tunay na anak niya. Saan ka man mapunta, saan ka man mapahalo, saan ka man makarating, ikaw ay garantisado na tunay na anak niya. I will give you example. No? Halimbawa po, meron diyang mga peking relo. Tapos, merong branded na relo. Yung original. So, halimbawa po, yung branded na relo, isinama mo sa mga local na relo. Tanong, malalaman mo ba kung alin doon yung nag-iisang branded na relo, hindi kagaya ng mga local na relo? Yes po. Kitang-kita. Example, mabigat. Example, kumikinang. Example, iba ang presyo niya. Ganun po tayo. Because of the Holy Spirit, binigyan tayo ng seal. Kaya halimbawa po ang anak ng Diyos, mapahalo ka man, mapapunta ka man sa iba-ibang mga lugar, nako, kitang-kita, tinatakan ka ng Diyos. Yun ang anak ko kasi merong apoy, merong banal na Espiritu, merong kabutihan sa kanyang buhay. Nakikita po tayo ng ating Ama sa langit. Amen? So, congratulations mga kapatid. Yan ang napakagandang benepisyo. Ang pangatlo po at panghuli, as a child of God. Yan. Dito naman po ang pupuntasan ko, yung pong requirements. Hindi po pwedeng nag-e-enjoy lang tayo, nalaman mo kung paano maging anak ng Diyos, at nalaman mo rin maraming benepisyo ang pagiging anak ng Diyos. Pero dapat din malaman natin, ano naman yung nire-required bilang anak ng Diyos. Basahin po natin ang unang Pedro, Kabanata 1, talatang 14 hanggang 16. Bilang masunuring mga anak, huwag kayong umayon sa masasamang pagnanasa tulad ng ginagawa ninyo nung kayo'y wala pang tunay na pagkaunawa. Dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa. Sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Okay? So mga kapatid, ito po yung panghuli nating pupuntusan.
Pastor, ako po, alam ko na, anak ako ng Diyos. Ano po ba yung requirements? Ano po ba dapat ang ginagawa ko? Paano ko ba pinapamuhay ang pagiging anak ng Diyos? Sabi po dyan, ang Diyos daw po nating Ama ay banal. Kaya dapat tayo ay magpakabanal. Be holy. Hindi naman mo pwede sabihin na, yes, I am a child of God. Ako'y tagapagmana ng Diyos. Well, tama po yun. Pero gusto ko ring i-remind kayo, dapat namumuhay tayo sa kabanalan. Yan. Be holy because our Father God is holy. Kaya nga po, iyon yung isa ring patunay na tayo ay anak ng Diyos Namumuhay na tayo ng mayroong kabanalan. Ito po, maraming mga tao, kaya ayaw na ayaw at mailap sila sa pakikipagrelasyon sa Diyos. Ang hirap-hirap daw pong magpakabanal. Pero sasabihin ko po sa inyo, ang pagpapabanal, hindi natin yan gawain. Iyan po ay gawain ng Diyos sa buhay natin. Hindi ka po nagiging banal dahil sa mga ginagawa mo. Ikaw ay pinapaging banal dahil ang Diyos ay may kapangyarihan upang pabanalin ang buhay natin. Gayunpaman, kapag ang Diyos tayo ay pinapaging banal, dapat din naman ang ating mga pinag-iinteresan na mga bagay ay yung mga bagay na mayroong kabanalan. Kagaya nga po ng mga pagsisimba, pagbabasa ng Biblia, pananalangin, yung close relationship with our God. We call it intimacy. Yan. Intimate relationship with our Father God. Okay? So yun po. At ang panguli, be like our Father. Di ba sinasabi natin, God is good all the time. So, do you believe that God is good? Hindi lang po siya holy, siya po'y mabuti. Dapat nabubuhay ka rin na mabuti. Di ba? Kung mabuti ang iyong ama, dapat mabuti rin ang anak. Kung mabuti ang Diyos, dapat mabuti din tayo. Kaya dapat bilang mga anak po ng Diyos, hindi lang tayo namumuhay na may kabanalan, kundi ating ipinamumuhay ang katulad ng kabutihan ng ating Panginoon. Amen? Ng ating Amang Diyos. So ganito po yun mga kapatid. Dapat, ang mga pinag-iinteresan natin sa buhay, kasi anak ka na nga ng Diyos, hindi lang kabanalan, Bagamat una yon, dapat yung mabubuting mga bagay, yung mga dakilang mga bagay, yung mga magagandang bagay. Iwanan na po natin yung mga pangit na mga pamumuhay natin dati. Kasi nga, anak ka na ng Diyos. Be like your Father. Di ba? Meron niyang kasabihan like Father, like Son. So kung ano ang Diyos, kung ano ang ating Ama, dapat maging ganun din tayo. At dyan din po, pwede naman po naming matulungan ang bawat isa sa inyo. Siguro inisip nyo, Pastor, paano ba maging mabuting tao? Well, sabi nga ni Jesus, nung tinawag siya mabuting guro, sabi ni Jesus, wala namang mabuti. Nakalagay din po sa Roma chapter 3, wala isa man sa ating mabuti. Paano ka nagiging mabuting tao? Kapag ikaw ay naging anak ng mabuting ama, at iyan ang Diyos. Kaya ka lamang po nagiging positionally, nagiging mabuti ay dahil sa ang Diyos na mabuti ay nagiging iyong Ama. So ibig sabihin, ang magpapabuti, ang mag-aayos ng iyong buhay ay ang Diyos. Kaya ko po sa inyo, seryosohin natin ang pagiging anak ng Diyos. Amen? So congratulations po sa lahat ng tumanggap at nanampalataya sa Panginoong Jesucristo. Sabi po, kayo o tayo ay binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. At ganito po, ipapakiusap ko rin sa inyo, sa araw-araw, sikapin po natin
na ang ating pong pag-iinteresan mula ngayon ay ang mga gawain na gusto ng ating Ama. Alam niyo pong pinakamaganda ngayon, kapatid, bilang anak ng Diyos, sumusunod tayo sa kanyang tatay. Parang ganito din po, yung father and son relationship. O, sa lahat ng mga tatay dyan, di ba? Di ba yung mga tatay, pag yung mga anak nila sumusunod sa kanila, natutuwa po yung ama. Di ba yung isang tatay, kapag ang mga anak nila gumagawa ng mga mabubuti, natutuwa po yung ama. Bihira po tayong makakakita ng mga ama na kapag gumagawa ng masama, yung anak nila ay natutuwa pa. Hindi po. Ang ikinatutuwa, ang ikinagagalak ng ama ay yung mabubuting mga bagay na ginagawa ng kanilang mga anak. Ngayon po, ako po I continually to claim that I am a child of God. And because I am a child of God, gagawa ako ng mabubuti. Gagawa ako ng mga bagay na gustong gawin ng aking Ama. Sapagkat naniniwala ako mula sa langit nakatingin ang aking Ama. Pinagmamasdan niya ang ating buhay. Kapatid, china-challenge ko po kayo, mamuhay tayo bilang mga anak ng Diyos. Amen? At pag sinabi mong, I am a child of God, it reminds you na dapat nakatingin sa iyo ang Diyos, nakikita niya yung buhay mo. Sana lahat ng ginagawa po natin, nagbibigay ng kasiyahan, nagbibigay ng kaluguran sa ating Ama doon sa langit. Pari po tayong manalangin. Tayo pong lahat ay yumuko at pumikit. At pasalamatan natin ang Diyos dahil tayo ay pinili niya para maging anak niya. Pasalamatan natin ang Diyos kasi may benepisyo ang pagiging anak niya. Pero, atin din pong idalangin ngayon na sikapin nating mabigyan ng kaluguran ang ating Ama sa langit. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming pong salamat sa araw na ito. Kami po'y nagpapasalamat sapagkat kami ay niloob nyo na maging mga anak mo. Salamat din po sa mga benepisyo na aming natanggap, natatanggap at matatanggap pa dahil kami ay inangkin mo na iyong mga anak. Panghuli, Panginoon, dalangin namin aming Ama, tulungan niyo po na sa aming pamumuhay dito sa mundo ay maparangalan ka namin bilang aming Ama. Lahat ng aming gagawin ay yung mga bagay na nakalulugod sa iyong harapan. Salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Ngayon po, kagaya po ng sinabi ko po kanina, magkakaroon po tayo ng every first Sunday, nagkakaroon po tayo ng communion service, di ba? So, ang communion po ay ginagawa po natin bilang pag-alaala sa kamatayan ng Panginoong Hesus doon sa krus ng Kalbaryo. Ang una po, ito pong saro, sumisimbolo sa dugo ng Panginoong Hesus, no? At yung pong tinapay ay sumisimbolo sa katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Manalangin lang po tayo saglit. Mari po, meron po kayo nito sa inyong mga tahanan ngayon. Ano po? Panginoong Hesus, salamat sa iyong pagmamahal sa amin na ipinakita nyo at ipinaranas nyo mula nang kayo po ay nagsakripisyo doon sa krus ng Kalbaryo. Salamat po sa iyong dugo na tumigis upang malinis ang aming mga kasalanan. At salamat po sa iyong katawan na nahirapan, nasugatan upang kami ay magsigaling. Sa araw na ito, inaalala namin ang iyong pagmamahal, ang iyong kabutihan, at patuloy kaming nagpapasalamat, kinikilala,
na tunay na kami ay iyong iniligtas sa tiyak na kapahamakan. Dahil po dyan, nais naming alalahanin sa pamagitan ng mga elemento na to ang mga katotohanan ng iyong pagmamahal sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po'y magsabi ng Amen. Sabay-sabay po nating alalahanin, kainin po natin ang tinapay. Sama-sama po nating inumin ito pong saro. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat sa pakikiisa. Nawa po patuloy nating papurihan, parangalan ang ating Panginoon. Sambahin po natin siya, sumabay po tayo sa awitin.